Nagbabalik po ang programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Sa bahagi ito ng ating programa, pakikilala na ating partner Cory Quirino, ang ating special guest sa ating programa ngayong hapon bago mag-eleksyon sa Lunes. Tama. Last day of campaigning yun, ma'am. Cory, timing mga kababayan, kasi malaking karangalan para sa amin na mag-guest itong Batikan na personality na businesswoman and champion ng kalusugan ng Pilipinas. Siya po ay si Congresswoman Caroline Tanchay ng Kamalayan 125 Party List. Please welcome the one and only Rep. Caroline Tanchay. Good afternoon, Cory. Good afternoon, Emer. Good afternoon, Ricky. Good afternoon. Kamusta po kayo? Alam nyo, naubos na yung boses namin dahil sa campaign. Di ba, ma'am? Last day na ngayon. Last day na ngayon. At nasa opportunity na mapakinggan ka ng ating mga kababayan sa araw na ito. Go ahead, Cory. Kasi, Congresswoman Carol, kasi yung ating mga kababayan, ang unang-unang problema nila, number one sa listahan nila ay kalusugan nila at kalusugan ng kanilang pamilya. Ngayon, napakaganda ang inyong 3K, kalusugan, karunungan, kabuhayan, plataforma. Please, can you explain to us ano ang ibig sabihin ng 3K? Okay, let me introduce myself. I'm Caroline Tanchay. I am currently serving as a congresswoman, and I have dedicated my work championing what are the causes of the people talaga. Ang kalusugan, karunungan, at kabuhayan. In my first term, ito po ang nakita kong pinakamalaking problema ng ating mga fellow Filipinos. Number one po sa aming programa is kalusugan. Sa aming pag-ikot at sa aming mga nakaranasan habang kami po ay nakaupo, nakita po namin na kulang ang ating healthcare program at support, lalong-lalo na po sa mga barangay health clinics. Doon po sa probinsya, kulang, hindi lang sa gamot, pati po sa serbisyong katulad na pag-blood test, at sa lahat ng walang dialysis, ganon. So, ang naging plataforma ko po sa Congress, ako po, ang unang panukala ko po sa batas ay isinulong ko ang direksyon para sa mas mababang healthcare cost. Normally po, na meron po kasi tayong universal healthcare law. And this is the most powerful tool we have to improve the lives of our people. Now, dito po sa Universal Healthcare Law, ito po ang aking advocacy na ipinush ko na maisapatupad para sa atin. The Universal Healthcare Law is what I have been working on and will continue to work on to make this felt by every community. Meron po tayong batas, ito po ang Universal Healthcare Law. It ensures the full and fair funding. Ang una ko pong advokasya ay ma-increase po ang funding ng national budget para lumakas at gumanda ang ating health system, lalong-lalo na sa rural hospitals and barangay health centers, because access starts from the community level. Parati rin po kaming kasama ng PhilHealth at ng Department of Health, and I have been working closely with PhilHealth to increase its share in covering medical expense, especially po sa mga indigent family natin. Pinupush po namin ang PhilHealth para po tumaas po ang tinatawag nating case rate. Ito po yung contribution ng PhilHealth sa mga billing po natin sa ospital. And I will continue to push for higher coverage rates for essential services such as diagnostic, surgery, and hospitalization. The last thing po, ang isa sa pinaka
maganda at pinaka malakas na ginagawa namin ngayon is tinatry po namin na ma-strengthen ang LGU and mga healthcare workers. Because naniniwala kami with the proper training and equipment ng barangay health workers and local doctors, they can serve the people with dignity and excellence. Ito po ang kulang. And lastly po, we have done a lot of medical services, especially medical mission ng libreng salamin, libreng blood test. Kasi po, tinutulungan po namin in the entire Philippines na maidala ang service doon sa mga hindi na napupuntahan like yung mga indigent people. Dinadala po namin doon yung mga medical van o tinatawag na mobile health clinic. Doon po kami nag-oopera, doon po kami nag-check ng mata at nagbibigay ng mga salamin. Iba pang mga gamot na kailangan nila. So yun yung mga ginagawa namin na I believe kailangan pa at kulang pa na kailangan naming matutukan itong coming next election. Congresswoman Caroline, meron akong babanggitin sa inyo, no? May isang sitwasyon noon na may pamilya, may sakit yung, I think yung nanay, dinala sa isang private hospital. Sabi ng private hospital, kung wala kayong pera, kailangan pumunta sa government hospital. Pagdating sa government hospital, puno naman. So, namatay na lang yung kamag-anak nila. Opo, Ate Cory, sa amin pong opisina sa Congress, kung kailangan po nila ng tulong kahit po private hospital, huwag lang po yung mga luxury private hospitals such as St. Luke's, Makati Medical, but pagka po pumasok po sila sa private hospital, as long as hindi po ito tinatawag na luxury hospital, pwede po silang lumapit sa opisina ko at matutulungan po namin sila sa kanilang billing po. That is good news. Yes po. There are a lot of private hospital po na may partnership agreement po sa DOH. And pag doon po sila pumasok, pwede po silang lumapit sa amin. In case po, yung ospital na pinasukan nila wala naman pong partnership with DOH, kung doon po sila sa ward papasok or doon sa charity papasok ng any hospital, pwede rin pong matulungan ng Kamalayan Party List po. Right now po, anytime po, because I'm a sitting congressman, pwede po silang lumapit sa amin at humingi ng tulong. Meron rin pong designated mercury drug na pwede po nating mapuntahan, maka-avail po ng tulong namin through the medical assistance program po ng opisina ko in partnership with the Department of Health. Yan, ang ganda. Partner Ricky, magandang news yan galing kay Congresswoman Caroline Tanchay. Hindi, at saka yun na nga, Congresswoman, minsan hesitant magpunta nga sa hospital at wala kasing pambayad, di ba? Pero di ba sa ilalim ng ating batas, protektado dapat lahat? Through PhilHealth? Tama po kayo, Kuya Ricky. Kaya nga ho ako nandito kasi po ito po ang #1 advocacy ko. To push for the government to provide that services provided for by the Universal Healthcare Law. Nasa batas po yan. Ang importante lang ay ma-implement po ng ating pamahalaan ang batas po. Kaya nandito kami, talagang yan po ang ipinupush ko hanggang ngayon. And it is the reason why I'm running again because nakikita ko po, hindi pa ho ito na dadala sa bawat munisipyo, bawat barangay hanggang ngayon. Information campaign siguro, partner Cory, no? Congresswoman, no? Information campaign. Madalas, lalo na sa mga liblib na lugar, hindi nakakaabot sa kanila na pwede pala silang dumulog dahil masama ng lagay nila at pwede silang matulungan ng gobyerno kahit doon sa hindi masyadong
mga sinasabi mo, mga first-class hospitals. Kasi marami namang hospitals na hindi government, pero hindi naman siya yung mga premier hospitals. Opo. Tama po pa? Pwede po yun. Pwede po yun. Ang medical assistance program po ng Department of Health in partnership with a congresswoman or congressman, pwede po yun. Pwede pong makahingi ng tulong doon. Walang makakahindi pala dyan. Kasi yung mga maganda po ang programa ng ating Department of Health kung mai-implement lang po ng tama. So hindi pwede po silang lumapit sa amin, sa aming opisina at anytime. Ayun. Siyang magiging tulay. Yun ang maganda. Yes. Kasi madalas nga, walang pupuntahan. Sa aspeto naman ng ibang programa ng inyong party list, Congresswoman, ano pa ho ang tinutulak nyo para sa mga kababayan natin? Dahil nakita po namin, ang isa sa pinakamalaking cost of living po ng ating fellow Filipino, ng mataas na kuryente. So, ang mga bills ko po sa Congress, or ang mga panukalang batas na isinulong ko, ay ang pagbaba po ng presyo ng ating kuryente. I push for measures that bring down the cost of power by supporting cheaper and cleaner energy sources and promoting fair competition in the energy sector. Because I believe when there is competition, it is an opportunity for us to be able to bring down the cost of power. Tama. Prices. So most of my bills po in Congress, para maibaba ang presyo ng kuryente, para maging efficient po transmission rin po ng kuryente sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Sarili pong kumpanya ko po, bago po ako pumasok sa Congress, meron po kaming tinatawag na Renewable Energy Company. Ito pong kumpanya namin is developer po ng hydro and solar power. Kaya naiintindihan ko po ng maigi kung paano po magpatakbo ng isang solar power and hydropower, lalo na ang hydro, mura po ang hydro. At kami rin po ay generator na nag-provide ng kuryente sa sa Pilipinas, no? Kasi nakakabit kami sa transmission. Kaya naiintindihan ko where everyone is coming from. And alam nyo po, along the way, nakikita rin namin na major part ng bill natin, kuryente talaga natin. Imagine, isa na tayo sa pinakamataas na kuryente in the whole world. So I think, kung mataas ang kuryente natin, mataas rin po ang cost of living, mataas rin po, kung magne-negosyo tayo, mataas rin po ang ating cost ng the daily expense of any operations of a business would be very difficult. Kung magmamanufacture tayo, matatalo tayo sa China dahil 2 piso lang ang cost of power nila. Kung magtatayo po tayo ng restaurant, magtatayo tayo ng kahit na coffee shop, na kailangan parating may kuryente, doon malaki po parati ang cost ng ating mga maliliit at malalaking negosyante. Kaya medyo hirap po tayo at hindi po tayo makakompete abroad because our cost of power is very high. So I believe that's one of the priority na hanggang ngayon po sinusundan ko at that's my advocacy, maibaba talaga itong kuryente. Alternative source, Congresswoman. Alternative source. May pinag-uusapan na ibalik ang nuclear. Ano ba ang opinion nyo doon sa alternative sources of energy na pwedeng pasukan ng mga PPP o ng gobyerno? Opo, kinuha ko po ang vice chairmanship ng Energy Committee sa Congress. So, medyo nakikita ko lahat ng iba-ibang ways at iba-ibang klase po ng ating mga sources of energy. Para po sa akin, tama, may nuclear, pero parang hindi po ready sa Philippines. Doon lang po ako sa mabilis po nating marating kasi marami pong mga NGO at maraming mga opposition pa po sa nuclear. Kaya baka matagalan pa yon. Ang immediate po na kailangan ng ating mga kababayan is ngayon na
bumaba na yung kuryente ngayon agad by making more people, by advocating more people to go into the renewable energy sector, competition will be high and definitely power costs will go down. Nakakatulong na tayo sa environment, nakakatulong pa tayo sa pagbaba ng presyo ng kuryente. At less risk rin po. Wala tayong risk na may nuclear spill or any environmental problems as of now. But it's not that I'm against nuclear, no? It's just that mas gusto ko po na ngayon na makatulong na agad. And this is immediate right now kasi marami naman po kaming solar developer. Alam nyo po, yung mga malalaking pong plantation na mga onion or malalaking mababang mga plantation, basta mababa, pwede rin po kasing lagyan ng solar power yung ibabaw ng ating mga malalaking plantation para po yung ating lupa ay hindi po masayang. As long as mababa po yung halaman o yung ating tinatanim, pwede naman pong may shade, pwede rin pong tayuan po ito on top of it ng tinatawag na solar power. Yun. Okay. Very nice. Magiging double purpose. Congresswoman Caroline, yung sa kabuhayan naman, meron kayong pangatlong K, 3K. Opo. Sa kabuhayan po, meron po kaming tinatawag na SLP program. Nakakatulong po kami through the SLP program ng 15,000 pesos para sa mga maliliit na negosyo through the DSWD. But on top of that, meron po kaming isang coffee program ngayon. Tumutulong po kami sa technical training at sa fertilizer sa mga coffee farmers po. Because isa po sa advocacy po namin at long-term at short-term, maging net exporter po ang Pilipinas sa coffee. Dahil po ang Pilipinas ay nasa coffee belt. Nung araw po, ang Philippines po ay isa sa biggest coffee producer in Asia. Ngayon po, 80% of our coffee consumption, ini-import po natin ang kape. 20% lang po ang naipoproduce natin. So, ang initial po, sa Pilipinas? Bakit nagkaganito tayo? Many decades ago, maybe 30, 40 years ago, nagkasakit po ang mga kape sa Pilipinas. So, ang major producer rin po ng coffee, which is Cavite and Batangas, na urbanized na po ngayon. Mostly, they become condo or subdivision or industrial park. So, wala na rin po masyadong kape doon sa mga lugar na coffee producing na nagpo-produce ng Barako. Although they are producing lower grade coffee called Barako, marami pong lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Mindanao, na may malalaking tract of land na hindi po nararating ng mga normal na ating mga mamamayan dahil po sa kakulangan ng kalsada papunta po sa mga bundok na magandang taniman ng kape. Magandang proyekto yan, ha? Partner Ricky. Yun po ang aming ipinupush na kabuhayan. If we can get the support of the government correctly, ngayon may 2,000 hectares po kaming tataniman ng hybrid coffee. Ito pong bagong research po namin through our research abroad. We will be able to plant seeds na resistant to pests. And it has been proven in Vietnam and Indonesia. Iba po tong seeds na to, mas resistant po to sa pests at mas maganda rin po ang yield. Ang yield po kasi ngayon sa Philippines ng normal coffee farm is about 500 to 800 kilogram per hectare. Ito pong seeds na itinatanim namin, mag-yield po ng 4 tons per hectare po, minimum. At saka ang coffee, Congresswoman Caroline, kahit saan, no? Sa Pilipinas, pwede itanim yan, no? Or may pinagpipilian?
Kailangan po, nagtatanim po tayo sa 1,000 meter above sea level minimum. So medyo para po tayo makapag-produce na tinatawag na fine Robusta, and above 1.5 we can produce Arabica po. Anything lower than that, siguro basta high elevation, pwede pa rin naman po pero hindi masyadong maganda. Pero hindi po siya pwede kahit saang lugar. Kailangan po ito high elevation po. Opo. Tsaka kailangan po medyo nutritious po ang lupa. Tsaka may tubig all the time, kaya kailangan rin po ng irrigation so that we can produce that 4 tons per hectare. Ang daming mga proyekto ni Congresswoman Caroline Tanchay. Pero ano kaya ang mensahe nyo sa ating mga kababayan? Election na sa Lunes? Kung maniniwala kayo sa laban namin na mas murang kuryente, suportahan natin ang ating mga programang nagtutulak ng malinis at abot-kayang enerhiya. Kung naniniwala kayo sa healthcare, na ang healthcare ay karapatan natin at hindi ito pribilehiyo, samahan ninyo ako sa panawagang tiyakin ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Tulungan natin ang mga health centers sa komunidad at igiit natin na walang Pilipinong dapat maiwan pagdating sa serbisyong medikal dahil ito ay ating karapatan. Pwedeng-pwede kayong tumulong sa inyong sariling pamamaraan sa pakikilahok sa mga programa, sa simpleng pag-share ng tamang impormasyon o pag-volunteer sa mga medical or community missions. At ang pinaka-importante, ang pagboto ng tama sa darating na eleksyon. Kaya iboto ang Kamalayan Party List 125. Tandaan ninyo, ang pinakamalakas na puwersa ng pagbabago ay ang taong bayan. Very well said, Congresswoman Caroline. Maraming salamat sa oras nyo and we wish you luck. At sana yung inyong mga advocacy napaka-importante sa taong bayan at sana tuloy-tuloy ang serbisyo sa taong bayan. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Maraming salamat, Ate Cory, Kuya Ricky. Thank you po. Okay. Balikat natin si Congresswoman Caroline Tanchay. Kalusugan ng Pilipinas itulong. Kamalayan 125. Salamat po. Salamat sa inyo and lahat ng suporta. Bye. Thank you. Okay, partner. Siyempre, we're all happy. We have a new pope, no? No? Oy, oo nga. Habemos Papa. At saka ang bilis, ano? Partner Cory, ang bilis. Ano, 24 hours lang, ano? Hindi, mga 2 days, mga 2.5 days. Pero it's sabi nga nila, di ba? The power of the Holy Spirit. At yan pala, 2 beses na nakabisita sa Pilipinas. Oo, bless na pala ang Pilipinas bago siya naging Pope Leo. Nabisita niya mga Agustinians. Isang paalala lang po, sa Lunes, yung mga senior citizen, pwede kayong bumoto as early as 5 a.m. Ako, balak ko, partner Cory, 5:30, bumoto na ako. Bago uminit ang panahon. Seniors are allowed to vote between 5 to 7 a.m. Kayo lang ang pwede ng 5 to 7 a.m. 7 o'clock, opening ng regular time, regular schedule, hanggang hapon po yan. Tandaan nyo, ang boto nyo, bawat boto nyo importante sa ating bayan. Huwag sayangin, gamitin ang konsyensya, pumili ng tama para sa ikaunlad ng bayan at sa future ng ating bansang Pilipinas. Partner Cory, may babatiin ka ba? Okay. Happy birthday kay Justice Andy Reyes. Of course. Animo. Oo, animo. Mamayang gabi, pupunta ka, partner. Hindi masyado, di ko sure kasi naghahanda pa kami para sa Mother's Day bukas. Advance Happy Mother's Day sa iyo, partner Cory. Happy Mother's Day, mga kababayan, lahat ng mga ginang ng tahanan. Happy Mother's Day. Kung nandito pa si partner Cory sa ating piling, kakantahan niya yung mga Happy Mother's Day bukas. Pero in behalf of partner Emer, Happy Mother's Day sa mga mothers all over the world. Okay, enjoy the long weekend.
Yes, tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 alas 5 na hapon, kami nandito ni Partner Cordy, Partner Emmer sa inyong programa ang Kaya Mo Yan. Yan. Happy weekend. Bye. Happy voting.